So, what's up mga kaserye? Magluto tayo ng ginataang pako. So, pako, fresh from Bicol. And lumuwas yung kapatid ng asawa ko. Kaya meron pasalubong na pako. Tagpako ngayon. So, eto na nga po mga kaserye. Akin na po kinakat yung pako. Pinuputol ko na po siya para hindi naman syempre mahaba yung pagkaluto natin yan. Kaya ikakat lang po natin yan. Tanggalin yung mga matitigas na parts. So, ayan. Pinagkakaabalahan natin ngayon ay ang luto ng pako, ginataang pako. So, inuna ko naman po itong pako. Sa ating ingredients. Ayan. Pagkatas po ng pako ay ang dilis naman po. Ayan po ang ating ihahalo sa ating pako. Ang ating pampalasa ay ang ating dilis. So, tinatanggalan ko po siya ng ulo at saka yung sa may tiyan. Sa may tiyan hanggang ulo para hindi mapait at masarap ang ating gulay na pako. So, ayan. Tanggalan lang natin yan ng mga tiyan at ulo. Ayan. At habang may nagtatanggal po niya habang nagtatanggal ako dyan dyan sa kaulo sa ating dilis ay may nagkukudkud na rin po ng niyog. So, kasi yung binibili namin niyog sa palengke ay yung buo, yung bilog pa lang. Para pag in case na gusto namin maggata ay meron kami nakaprepare na niyog. So, ayan. Matyaga lang ang gugulay nito. Masyadong maano sa oras. Paghimay ng pako at paghimay ng dilis ay mahabang oras na. So, ngayon na nga. Sige lang. Medyo maliit kasi yung dilis kaya medyo matagal-tagal. Nainip na nga rin ako niyan. Tagal kasing makarami ng dilis na natanggalan ng tiyan sa kaulo. Kaya medyo nakakainip. Ayan. Ilagyan ko rin nga po yan pala ng tubig yung ating dilis na pinagtanggalan ng tiyan sa kaulo. Para medyo lumambot na po siya kaya binabad-babad ko na sa kaunting tubig. This is my second time na magluluto ako ng ginataang pako. Yung first time ko kasing ginawa ay sobrang daming sabaw. So, dapat pala kasi yung pako pagka niluluto mo siya is kunting-kunti lang po talaga yung sasabaw mo. Kasi nag-watery pa po siya pagka tagal-tagal pa po. Nagsasabaw pa po siya. Kumakatas pa ng kumakatas. Kaya para nang sinabawan yung ginataan ko nung una ginawa. So, this is my second time na ako'y nagluto ng ginataang pako.
kasing dilis is maliliit, kaya medyo matagal talaga akong naghimay nitong dilis. So, ayan na. Nagkudkod na rin ang niyog. Yan ay matapos na rin. So, yung kasama ko na po yung nagkudkod dyan. Siyempre, para naman po ay mabilis tayong makapagluto. Kaya tulong-tulong na lang sa pag-asikaso ng ating gulay na pako. So, ayan. Solve na ang pag-i-crave ko sa pako. Ayan, so ito na po yung ingredients natin, yung pako. Ayan na yung gata. Ayan na yung garlic, sili green onion, and then yung ating dilis. So, ayan. Ginisa ko lang po yan ng saglit sa kaunting mantika yung ating garlic. Pinag-golden brown ko lang po siya. Nasanay na po kasi akong ginigisa ang ingredients, spices sa kahit naggagata po. So, ayan. Nilagay ko na rin yung onion. Ayan, sutay-sutay na natin. Ko rin ng black pepper. So, ayun na yung ating dilis. Ayan, sangkot siya na natin dyan. Ayan, sutay-sutay na natin. Ayan, nilagay ko na rin yung sili green. Kasi mabilis lang pumaluto yung ating pako. Ayan. Then, ayan, konting salt. Kasi medyo may lasa na rin yung dilis. Ayan, nilagay ko na yung gata. Kunti lang po lagay natin kasi kumakatas pa yung pako pag nilagay natin sa sabaw. Ayan. Pakuluan ko lang po itong dilis para po maluto po siya ng gusto. Dahil matigas naman po yan pagka hindi natin yan mapakuluan ng maigi. Ayan, lutuin muna natin ang ating dilis. So, ayan na nga po. Kumulo na yung ating dilis. Medyo luto na. Kaya ilalagay na po natin yung ating pako. So, ayan. Wala na masyadong sabaw yan, guys. Kunti na lang, mga kaserye. Pero magtataka kayo niyan mamaya. Sobrang katas. Ang daming sabaw. So, ayan. Dahil wala na siya masyadong sabaw, ayan, hinalo ko na siya ng hinalo para mag-mix yung ating gata at saka yung ating spices at yung ating dilis. So, nag-double na nga ako dyan ng paglalagay ng ay paghalo. Ayan. Dalawa na yung ginamit ko paghalo kasi nga wala masyadong sabaw yan, guys. Ayan, mga kaseryo, dumudulas pa yung kaldero. Wala na kasi siyang masyadong sabaw. Ayan. So, antayin lang natin yan kumulo ng kumulo, mga kaserye. Ayan. Ayan. Wala na masyadong sabaw yan, mga kaserye. Pinapa-upa ko pa masyado yung niyan.
Pinapatuyot-tuyot ko pa yung sabaw niyan mga kaseri bago ko nilagay yung ating kakanggata. So, ayan. Kunti lang po yung ating kakanggata. Maya-maya po ay dadami po yan. Magkakatas pa po yung ating pako, mga kaseri. Kaya, medyo konti lang talagang kailangan nating ilagay na sabaw dahil kumakatas pa po siya. Kaya nga pag nagsasalad ng pako ay binablanch lang po sa pinakulong tubig and then ihaahon na po agad yun. So ayan, medyo kulang yung panlasa kaya dinagdagan ko na lang po ng konting patis. Ayan. Haluin lang para ma-mix yung lasa and mag-equal. So, ayan na. Kumatas na nga siya mga kaserye. Nagkasabaw-sabaw na. So, ayan. Ready na ang mga rice dyan mga kaserye at tayo ay magsikain na ng ginataang pako. Ayan. Ginataang pako with dilis. So, eto na mga kaserye, kain na. Thank you for watching mga kaserye. God bless.